Ang anime ay nagsisimula sa pagpapakita ng isang mahiwagang gubat, kung saan natin makikilala ang ating bida na si Lloyd na nagtatangkang manghuli ng kuneho, subalit dahil hindi siya gaanong bihasa ay nabigo siya sa proseso at nakatakas ang kuneho. Sa kasamaang palad ito ay nahuli ng nakatatandang kapatid ni Lloyd, ang binatang si siya nakakauwi lamang matapos ang isa sa kanyang mga paglalakbay. Masaya si Lloyd na makita siya at bilang regalo, binigyan siya ni siya ng isang libro tungkol sa mga dragon. Pagkatapos nito ay nagpasya silang umuwi at lumipas ang oras at sa gabi, makikita natin si Lloyd na pumapasok sa bahay kung saan nakatira ang isang bruha na kilala bilang si Marie. Kunwari ay interesado si Marie at ipinaalala niya na ang mga humihingi ng pabor sa mga bruha ay dapat handang magsakripisyo ng mahalagang bagay. Sinabi lamang ni Lloyd na siya ay galing sa probinsya para maging sundalo at nais niyang manatili sa ilalim ng kanyang pangangalaga sa maikling panahon. Ipinaliwanag ni Lloyd kaso inulit ni Marie ang sinabi niya at nang malaman niyang naulit na, nagalit si Marie at sinabihan siyang maghanap ng matuluyan sa plaza. Habang nakaupo ay tinanong niya kung saang rural na bayan si Lloyd galing at sinabi ni Lloyd na siya ay mula sa Kulan, na ikinagulat ni Marie at tinanong ang pangalan ng pinuno ng nayon. Sinagot ni Lloyd na ang pangalan nito ay Ala at pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang backpack. Isang esfera na pinakiusapan niyang ipakita kay Marie na nagsimulang kumikislap at nagpakita ng imahe ng alkalde na si Ala. Nang makita ito ay napaluhod si Marie sa harapan niya at sinabing matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang estudyante at binanggit ang dahilan kung bakit naroon si Lloyd. Hiningi niya kay Marie na alagaan si Lloyd at sinubukan ni Marie na magtanong ngunit iginiit ni Ala na hindi siya makakasagot dahil hologram lamang siya. Kaya't hiniling niyang alagaan si Lloyd at nagpaalam at itinapon ni Marie ang esfera sa closet ng damit at sumigaw, kung bakit siya muling nagpakita at pinapagawa sa kanya ang ganoong kahangal na gawain. Humingi ng paumanhin si Lloyd at ipinahayag ni Marie na hindi ito kasalanan ni Lloyd at sinabi niyang aalagaan niya ito hanggang sa kanyang pagsusulit sa pagpasok at maaari siyang manatili sa likuran na kwarto. Natuwa si Lloyd at binanggit na masaya siyang makasama siya, at nagtungo siya sa likuran na kwarto upang magayos. Umupo si Marie at tinawag si Ala na lola ng mahina at sinabi niyang napakabait ni Lloyd. Biglang lumitaw si Ala sa likuran niya at ipinaliwanag na ang pag-iisip ng gagawin kay Lloyd ay magpapabago sa kanya bilang isang palaka. Nagtanong si Marie kung paano siya nakarating doon at ipinahayag ni Ala na ginamit niya ang teleportation magic at ginamit ang kristal bilang portal. Humanga si Marie at sinabihan siyang huwag gumawa ng sobra-sobrang mahika at binalaan siya ni Ala na kung iisipin niya ang hindi nararapat kay Lloyd, gagawin niya itong palaka magpakailanman at umalis. Iniwan siya na may pansamantalang sumpa ng mga aksidente. Binanggit ni Marie na mayroon siyang mahika na maaaring sirain ang mundo kaso ginamit niya ito para sa isang kahangal-hangal na spell lamang. Kinabukasan ay nakita natin kung paano gumawa ng almusal si Lloyd at nagising si Marie at nakita kung paano siya tinatakpan ng kumot at nakita si Lloyd na nagluluto ng almusal. Dinala niya ang almusal sa mesa at humingi ng paumanhin sa paggamit ng kusina ng walang pahintulot. Binanggit niya sa kanya na huwag mag-alala at kumain ng almusal at tinanong siya kung sigurado ba siya ay isang sundalo. Sinabi niyang oo at humingi ng paumanhin dahil mula pagkabata siya at ang kanyang kapatid ay madalas mag-ensayo. Labis din niyang hinahangaan ang isang tao na lumabas sa ilang nobela, na sinasabing siya ay isang napakalakas at kahangahangang sundalo at tiningnan siya ni Marie at iginiit na iyon ang dahilan kung bakit niya nais maging sundalo. At kung bakit siya dadalo sa mga pagsusulit sa Military Academy ng Kaharian ng Army. Iginiit ni Lloyd na oo at hanggat alam niya na may 4 na pagsusulit, pisikal na pagsusulit, nakasulat na pagsusulit, pagsusulit sa labanan at pagsusulit sa mahika, ipinaliwanag ni Marina sa pagsusulit sa labanan at hindi niya iniisip na mayroon siyang sapat na lakas dahil inabot siya ng 6 na araw upang marating ang kaharian ng Azumi. Ipinapaliwanag ni Marie na malayo ang Ken mula sa kaharian at ang 6 na araw ay maikling panahon lamang. Binanggit niyang kinailangan niyang lumipat ng ilang tren at sinabi ni Lloyd na tumakbo siya papunta roon. Humanga si Marie at ipinahayag na napakataas ng kanyang resistensya at hindi siya dapat mag-alala. Binanggit ni Lloyd na inabot sana ng kanyang lolo ng 2 araw para makarating at iyon ang dahilan kung bakit niya sinasabing hindi siya gaanong matibay. Tinanong ni Marie si Lloyd kung hindi ba siya nakasalubong ng mga halimaw sa kanyang paglalakbay. Sumagot si Lloyd ng hindi pero oo sa iba't ibang mabangis na hayop tulad ng higanteng lobster o mga dragon. Sumigaw si Marie na ang mga iyon ay mga halimaw at napakadelikado at natawa si Lloyd sabay banggit na alam niya ang pagkakaiba ng hayop sa halimaw na para sa kanya.
ang mga halimaw ay iyong mga nagsasabing sila ang maghahari sa mundo. Ipinapaliwanag ni Marie na ang mga iyon ay mga demonyo at sabay palo sa mesa na nagpabagsak ng kape sa mukha ni Lloyd. Kinuha ni Lloyd ang isang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha at napansin ni Marie kung paano gumanda ang mukha niya at nagtaka kung nagkasala ba siya sa pagtatanong kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni Lloyd na ginamit niya lang ang tuwalyang ito na mayroong home remedy. Hiningi ni Marie na ipakita sa kanya kung ano ito at ipinakita ni Lloyd na ito ay isang sinaunang ron na ikinadismayan niya. Humingi ng paumanhin si Lloyd at sinabing hindi ito kahanga-hanga na ang tanging alam niya lang gawin ay gumawa ng magnetic rain. Binanggit ni Marie na imposible iyon at saka natin nakita kung paano binangga ni Marie ang kanyang ulo sa dingding at nabasag ito. Lumapit si Lloyd at tinanong kung ayos lang ba siya at sinabi niya na simula kinabukasan, matututunan niya ang common sense na masayang pumayag si Lloyd. Mamaya habang namamangha si Lloyd sa lungsod at nakinig siya sa isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa ilang mga spy na sinusubukang akitin ang mga halimaw papasok sa lungsod, sinabi ni Lloyd na maraming tao tulad niya ang nagmumula sa iba't ibang lugar, at saka siya nag-focus sa paggawa ng kanyang unang gawain ng maayos. Habang umaalis si Lloyd ay nakita natin kung paano dumaan ang isang hooded blonde na babae at nabangga ang isang lalaking may palakol. Tinanong siya ng lalaki kung siya ba ang prinsesa ng belt at binanggit na kung totoo ang mga chismis na nais niyang sumali sa akademya. Hindi pinansin ng prinsesa ang lalaki at iniwan siya habang sumisigaw ang lalaki na huwag siyang balewalain dahil kung hindi, ilalagay niya sa panganib ang karangalan ng mga noble sa lungsod at pumasok ang prinsesa na may belt sa isang eskinita ngunit saka nakabangga sa isang higanteng lobster na inatake siya. Naglabas ang ilag na prinsesa ng kanyang espada subalit iwinagayway ng lobster ang mga pakpak nito, na nagpadala sa kanya sa ere at inatake siya muli at saka lumitaw si Lloyd at madaling tinalo ang lobster, hinihipan ang mukha nito at pinadala itong lumilipad sabay sabing maraming insekto sa lungsod. Lumapit si Lloyd sa prinsesa at tinulungan siyang tumayo sa kakinuha ang kanyang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha, kinabahan ang prinsesa at tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang hood. Iginiit ni Lloyd na mayroon siyang mga gagawing errands kaya dapat siyang umalis. Humarap ang prinsesa at binanggit sa kanya na ang pangalan niya ay Selen at nagpakilala si Lloyd at umalis. Tumatalon sa mga bubong na tumingin si Selen sa kanya na namumula at mamaya, nakita natin kung paano isinabot ni Selen ang kanyang damit at nag-isip tungkol kay Lloyd. Ipinahayag niya na maglalagay siya ng makeup kapag nakita niya siyang muli kaso nang tumingin siya sa salamin, naalala niya ang kanyang nakaraan dahil tinatawag siyang prinsesa ng belt dahil ipinanganak siya na may sumpa at ang belt sa kanyang mukha ay bahagi ng sumpang iyon, lagi niyang ginagamit ang isang pariralang sinabi ng isang pari na magpatuloy pa habang umiiyak. Iginiit niyang alisin niya ang kanyang belt kahit na mapunit pa ang kanyang mukha, ngunit nang alisin niya ito ay napansin niyang malaya na siya sa kanyang sumpa at naalala si Lloyd na bumagsak sa lupa at binanggit na si Lloyd ang kanyang lakas at siya ang kanyang tadhana. Mamaya ay nakita natin kung paano umuwi si Lloyd at pinuri siya ni Marie sa paggawa ng errand ng maayos. Ngumiti si Lloyd at binigyan si Marie ng accessory na binili niya gamit ang natitirang pera at kinilig si Marie sa pagtanggap nito. Naghanda si Lloyd ng hapunan at kinabukasan ay nakita natin kung paano obserbahan ng isang babae ang mga bagong aplikante sa military academy. Ipinahayag niyang marami sila at maaaring makaakit ng iba't ibang lalaki. Binanggit niya si Melon at iginiit na ang lahat ng ito ay upang maaalagaan ng maayos ang kaharian dahil nawawala ang kanyang prinsesa, kailangan ang kanyang mga puwersa para sa kapayapaan at katatagan ng militar. Binanggit ng babae na walang problema dahil naroon si Ariel Flavon alias at ito ang one-armed mercenary. Sinabi ni Melon na pagkatapos niyang makakuha ng magandang kontrata at hindi siya magdudulot ng problema, sa kanila napansin ang lalaking may palakol na si Alan Toy Lyon ang pinakamatanda sa pamilyang Lyon, na nakikipagtalo kay Selen. Ipinahayag ni Alan na kung maaari niyang alisin ang kanyang belt, dapat niya itong ginawa noon pa man dahil ngayon ay nakakaapekto ito sa kanyang promosyon. Tiningnan siya ng babae at sinabing ambisyoso siya. Sinabi ni Melon na ganoon nga at nang inalok siya ng board at tinanggap niya ito ng walang pag-alinlangan at sa kabilang banda, nakita natin kung paano muling hindi pinansin ni Selen si Allen habang si Ro ay kumukuha ng tala tungkol sa mga kandidato. Ipinapahayag na sila ay mga promoter kaso napansin niya ang presensya ni Lloyd na sinasabing hindi siya ordinaryong tao at siya ay isang halimaw. Nakipag-usap si Lloyd kay Ro at binanggit niya na magaling ang kanyang braso at kinabahan si Ro at nag-adopt ng battle pose.
humingi ng paumanhin si Lloyd at nagpakilala rin si Ro kaso bigla namang dumating si Selen, tinulak niya si Ro laban sa pader dahil nakita niya si Lloyd. Nagpakilala siya bilang Selen Heman at sinabing siya ay para kay Lloyd lamang at pagkatapos ng ilang sandali, lumahok siya sa combat test na binubuo ng pagpalo sa isang metal doll gamit ang anumang sandata. Lumapit si Rio kay Melon at nagtanong kung sumuko na ba siya at iginiit niya na hindi lamang siya naintriga kung sino si Lloyd. Ipinaliwanag niya na hindi niya rin alam subalit interesante ito kaya binigyan niya si Lloyd ng pahintulot na umatake. Tinawag si Melon upang tumulong sa iba pa dahil nais niyang makita kung ano ang kaya ni Lloyd at habang umaalis siya, sinabi niya na kung aaminin niya ito ay magiging epektibo ito para sa militar. Kinabukasan sa akademya ay nagalit sina Cell at Ron nang hindi nila makita si Lloyd sa klase, naniniwala silang hindi siya pumasa sa entrance exam at lalo pa nilang ikinadesperado ang pagkalito ni Melon, pinagalitan ni Colin si Melon dahil sa pagiging abala at inutusan siyang mamigay ng ilang flyers sa mga estudyante. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niya na ang kaharian ng Ami na kung saan sila nakatira ay nasa bingit na ng pagpasok sa digmaan laban sa Jew Empire. Habang ipinagpapatuloy ni Colin ang paliwanag, patuloy na nababahala si Melon sa kawalan ni Lloyd dahil nawala ang hukbo ng bansa nang wala siya. Sa parehong oras ay nalilito rin si Ro dahil balak niyang kumita ng yaman sa pamamagitan ng mga aksyon ni Lloyd, bumalik sa paliwanag ni Colin at sinabi niyang isa sa mga problema na mayroon sila sa loob ng 5 taon ay ang pagkawala ni Prinsesa Maria at ang sino mang makapagbigay ng impormasyon na makakatulong na mahanap siya ay makakatanggap ng gantimpalang pera, promosyon at iba pang mga benepisyo at ilan sa mga iyon ay itinuturing na isa pang kahilingan sa loob ng makatuwirang dahilan. Mamaya ay nakita natin si Lloyd na naglalakad sa mga kalye ng lungsod habang inaamin niyang hindi siya nakapasa sa martial arts exam at sa written exam kaya hindi siya nagulat na hindi siya pumasa sa pagsusulit. Sa kanyang pagkadismaya ay nakakita siya ng isang advertisement ngunit inatake siya ng isang higanteng cricket, bagaman madali niyang napatalsik ito upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng app. Pagkatapos ng ilang sandali ay dumating siya sa isang walang laman na restaurant nang bigla siyang atakihin ng may-ari ng restaurant, subalit umiwas lang si Lloyd at bagaman hindi nakita ng may-ari ng restaurant na gumalaw siya, inayos niya ang bilis ni Lloyd at inatake lamang siya nang makita ang nakatagong kapangyarihan niya. Iniisip na naroon siya upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya dahil siya ay dating Royal Guard. Ngunit sa katotohanan ay naghahanap si Lloyd ng trabaho kaya magalang niyang hiningi sa kanya na bigyan siya ng part-time na trabaho. Ang dating gwardya na malalaman natin na si Chrome ay nagpaalala sa kanya na ang kanyang establishment ay isang kanan at tinanong siya kung ano ang kanyang alam gawin, kung saan sumagot si Lloyd na marunong siyang magluto at maglinis, na ikinagulat ni Chrome kaya sinabi niyang susubukan niya ang kanyang mga kakayahan sa paghahanda para sa isang laban. Subalit inisip ni Lloyd na ito ay tumutukoy sa kusina kaya nagtungo siya doon upang maghanda ng isang masarap na pagkain, habang nagluluto ay ikinwento ni Lloyd kay Chrome ang nangyari sa kanya simula sa exam na hindi niya naipasa, na nag-iwan sa kanya sa labas ng military academy. Iniisip ni Chrome na nagsisinungaling siya kahit na totoo ito, patuloy na sinabi ni Lloyd na binigyan siya ng malaking paalam ng mga tao sa kanyang bayan kaya ayaw niyang bumalik ng walang dala, kaya't mananatili siya sa kabisera ng mas matagal upang maghintay sa susunod na taon at subukang muli na makapasok sa military academy. Samantala sa akademya ay ibinunyag ni Colin na hindi pumasa si Lloyd sa written exam dahil nagsulat siya ng mga kudlit at mga sagot, bagamat naloko siya ni Melon noong una na tiniyak sa kanya na mga sinaunang runes ang mga iyon at tulad ng isang hangal, ay sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito. Bumalik kay Lloyd ay inihain niya kay Chrome ang tomato at fish rado na ikinagulat niya dahil natapos niyang magluto ng hindi nasunog ang lugar, bagaman may pagdududa pa rin siya kay Lloyd at tinanggap niya ang panganib na subukan ang pagkain kahit na maaari itong mag-iwan sa kanya na bukas sa pag-atake. Sa parehong oras ay binanggit ni Colin na sa katunayan na ang mga kudlit ni Lloyd sa huli ay naging sinaunang mga runes na maaaring makamit ang hindi nakakapaniwalang mga bagay na hindi magagawa ng normal na mga salamangkero. Binanggit din ni Melon na ang taong nag-interview kay Lloyd ay nakapag-usap sa kanya at salamat sa kanyang mga pamamaraan ay nakakuha siya ng impormasyon mula sa kanya. Iginiit na sinabi ni Lloyd na ang tanging mahika na alam niya ay ang gumawa ng ulan. Maliwanag na hindi sila naniwala sa kanya ngunit isinasaalang-alang na nagsusulat siya gamit ang sinaunang mga runes ng hindi sinasadya, maaaring mayroon siyang arsenal ng mga nakatagong spell at sa kabilang banda, nagulat si Chrome sa kung gaano kasarap ang pagkain.
Iniwan ang kanyang mga hinala na si Lloyd ay isang spy o isang taong nais makasakit sa kanya, at binigyan siya ng trabaho bagamat hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa kanya dahil hindi niya maaaring iwan ang isang taong napakalakas sa paligid. Mamaya ay iminungkahi ni Selen kay Colin na hanapin nila ang prinsesa at hihilingin niya na tanggapin si Lloyd sa akademya. Nagustuhan ni Colin ang ideya dahil nais niyang makita kung paano gagamitin ni Lloyd ang sinaunang mga guho at ang pag-uusap tungkol kay Lloyd. Bumalik siya kasama sina Marie at Ala upang ipaliwanag sa kanila na hindi siya pumasa sa entrance exam, ngunit susubukan niyang muli sa susunod na taon kaya't humihingi siya ng pahintulot kay Marie na manatili sa bahay niya ng kaunti pang panahon, idinagdag na nakakuha siya ng part-time na trabaho na magbabayad ng renta. Walang problema sina Marie at Ala sa kanyang pananatili at doon ay nagpasalamat si Lloyd sa kanila at umalis upang maghanda ng hapunan. Sa puntong iyon ay nagulat si Marie na tinanggap ng kanyang guro ang presensya ni Lloyd at sinamantala ang sandali upang seryosong tanungin siya kung maaari niyang iligtas ang kaharian. Ipinapaliwanag sa kanya ang sitwasyon na kanilang kinakaharap dahil 5 taon na mula nang maging malaking taga-suporta ng digmaan si Haring Isami, at sa likuran niya ay may isang tao na kumokontrol at maaaring siya ang may sala sa pagdedeklara ng digmaan. Sa susunod na pambansang pagdiriwang ng pagkakatatag kung saan maraming dayuhang opisyal at pinuno ang inaasahang dadalo, doon magsisimula ang digmaan ng Zhou Empire subalit handa si Marie na pigilan ito mula sa pagyayari. Pinaalalahanan siya ni Ala na bilang mga taga-nayon ng Sin ay hindi sila dapat makialam kapag ang banta ay lumalagpas sa pag-unawa ng tao, at ito ay isang walang kwentang alitan lamang sa pagitan ng mga tao dahil sa kapalaluan. Nauunawaan ni Marie ang posisyon niya kaya't naman 5 taon na ang nakalilipas, pumunta siya kay Ala na inilaan ang kanyang buhay para matutunan kung paano gamitin ang Disenchantment Throne, kamakailan ay pumupunta siya sa sentral na lugar para hanapin ang salarin sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Ala sa kanya na huwag maliitin ang mga bagay at huwag idamay si Lloyd sa bagay na ito, kung hindi ay ipadala niya ito sa bayan ng Cunan. Bago siya umalis ay iniwan niya si Lloyd sa pangangalaga ni Marie at hiniling sa kanya na tulungan itong makapasok sa akademya. Kinabukasan ay nagkita si Naro at Melton sa kanan ni Chrome at pinag-usapan nila kung paano ipinamahagi ang mga gawain para tulungan si Lloyd na makapasok sa akademya. Si Selen ang magiging responsable sa paghahanap kay Lloyd dahil ayon sa kanya, magkaugnay sila at habang silang dalawa ay hahanap ng mga pahiwatig na magdadala sa kanila sa kinaroroonan ng nawawalang prinsesa. Habang nag-uusap sila sa lugar ay napagtanto nila na ito ay naging isang paulit-ulit na lugar para sa mga estudyante ng akademya sa kabila ng masamang reputasyon nito sa pagkain na mababa ang kalidad. Napansin din nila na ang lugar at mula sa pagiging marumi at maalikabok, ay naging mas malinis at makintab. Binigyan sila ni Chrome ng pagkain upang itigil na nila ang masyadong pag-uusap at habang sinusubukan nila ang pagkain, nagulat sila sa sarap nito at sa kanilang pagkabigla ay nalaman nilang si Lloyd ang nagluluto sa lugar na iyon. Nagulat si Chrome nang malaman niyang kilala siya ni Melon kaya't pinapalabas niya si Lloyd para maglabas ng basura at makapag-usap sila ng mas ligtas. Lumabas si Lloyd at sinabi ni Chrome kay Melon na kinuha niya si Lloyd na bahagi dahil magaling itong magluto, kaso ang pangunahin upang bantayan siya dahil napakalakas nito at hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito tinanggap sa akademya. Samantala sa labas ay nakatagpo si Lloyd ng isa pang higanteng insekto na naakit ng basura kaya nagpasya siyang alisin ito at dalhin ang basura sa ibang lugar upang sunugin. Sa daan ay nakita niya si Marie na naglalakad sa kalye hanggang sa pumasok ito sa isang eskinita. Iniisip ni Lloyd na marahil ay namimili siya sa lungsod ngunit nang marinig niya ang 2 lalaki na nag-uusap tungkol sa isang away na nangyayari sa kabilang dulo ng eskinita, nagpasya siyang pumunta roon din at sa pinangyarihan ng away ay naroon si Selen na hinahamon ni Allen, isang maharlika na pumasok din sa akademya. Inakusahan siya nito sa pagtatangkang pilitin na kumuha ng impormasyon mula sa isang sibilyan kaso sinabi ni Selen na gagawin niya ang lahat para mahanap si Lloyd. Nagalit si Allen sa kanya at inatake siya gamit ang kanyang palakol at sinubukan ni Selen na ipagtanggol ang sarili kaso masyadong mabilis si Allen at nakalapit siya sa kanya pero sa isang iglap, ang sinturon na suot ni Selen ay nakapagtanggol sa kanya. Nagulat si Allen nang mawala ang kanyang sandata sa gitna ng laban habang si Selen ay masayang nag-iisip tungkol kay Lloyd, natiyak na siya ang nagbigay ng mahika sa sinturon para protektahan siya at sa sandaling iyon, lumapit si Lloyd upang makita kung ano ang nangyayari.
Nakita siya ni Selen at nasabik na makita siya at dumating sina Chrome at ang iba pa sa lugar upang alamin kung bakit may gulo sa kalye. Ipinaliwanag ni Selen ang tungkol sa laban na kanyang isinasagawa kay Alan. Nagsinungaling na dumating si Lloyd upang ipagtanggol siya na nagresulta sa kanya na pumalit sa kanya at dapat lumaban para sa kanya. Nagpasya si Melon na dapat maganap ang laban upang ipakita kay Colin ang mga kasanayan na ginagamit ni Lloyd. Nagulat si Ellen na pinayagan ng dalawang colonel ang isang laban kaso naisip niya na marahil gusto nilang makita ang kanyang mga kasanayan kaya na-excite siya at nagpas siyang tanggapin ang laban, nakumbinsi si Lloyd na lumaban sa kanya. Sa ilang punto ay nag-alala si Melon kay Alan dahil maaaring mapatay siya ng isang suntok mula kay Lloyd. Sa gitna ng tensyon si Alan ay nagpas siyang hayaang tamaan siya ni Lloyd para bigyan siya ng bentahe. Naghanda si Lloyd na suntukin siya ng diretso sa mukha na posibleng magdulot ng kamatayan ni Alan, ngunit sa eksaktong sandaling iyon at lumitaw si Marie na lumikha ng isang malakas na ipu-ipo para hindi sila makita at mabilis na makatakas kasama si Lloyd. Bagaman sa ilang segundo ay nakita siya ni Chrome at natukoy na pamilyar ang tao na ito, pagkababa nila sa isang bubong at pinagalitan ni Marie si Lloyd dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos. Humingi ng tawad si Lloyd at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya at sinabing gagawin niya ang lahat para makabawi. Namula si Marie at sinabihan siyang huwag mangakong gagawin ang lahat dahil ang masasamang tao tulad niya ay gagamitin siya para sa kasamaan. Iginiit ni Lloyd na mabait siya at hindi niya iniisip na gagamitin siya ni Marie para sa masama habang napangiti. Nagalit at namula si Marie at sa puntong iyon ay lumitaw si Chrome. Bumababa sina Lloyd at Marie at inutusan ni Chrome si Lloyd na pumunta sa kantina. Nang umalis si Lloyd ay napaluhod si Chrome at sinabi kay Marie na alam niyang siya ito dahil sa kanyang mahikan ng hangin at masaya siyang makitang maayos siya, dahil mula nang mawala ang prinsesa sa ilalim ng kanyang pangangalaga ay umalis na siya sa hukbo. Binanggit ni Marie na marami silang pinagdaanan at binanggit ang nangyayari sa hari at iginiit niya na sa loob ng 3 araw. Magaganap ang pista at sa araw na iyon na kung sino man ang kumokontrol sa hari ay magdedeklara ng digmaan sa Jew Empire. Tinanong ni Chrome si Marie kung alam niya kung sino ang salarin at ipinaliwanag niyang hindi at nais niyang tulungan siya nitong alamin kung sino. Mamaya ay nakita natin kung paano naglalaro si Miraf Fen ng ilang papel nang dumating si Colin at binanggit na kung nagpapatuloy pa rin siya sa pagsasanay, iginiit niyang ginagawa niya ito para sa kapayapaan ng kaharian. Tinanong siya ni Colin kung bakit siya nagsusumikap at doon ibinahagi niya na matagal na ang nakalipas, nakaranas ng taggutom ang isang lungsod at sila ay nasa matinding kahirapan, kaso sinamantala ito ng hukbo ng Jew Empire para atakihin sila at nakawin ang kaunti nilang ari-arian kaya't nangako siyang hindi nahahayaang mangyari ulit iyon. Kinabukasan ay nakita natin kung paano naghahanap ng impormasyon sina Selen at Riho tungkol sa prinsesa. Nag-aalala si Selen dahil matapos ang nangyari kahapon at hindi pa niya muling nakikita si Lloyd, binanggit ni Riho na huwag mag-alala dahil magkasintahan sila ni Lloyd at magkikita silang muli. Namula si Selen at ipinahayag na oo dahil pinagtagpo sila ng tadhana kaya nagpasya silang pumunta sa bahay ni Marie para ibenta ang impormasyon tungkol sa prinsesa. Pagdating nila ay kumatok at nagulat sina Selen at Riho na si Lloyd ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Pinapasok niya sila at tinanong ni Riho si Selen kung hindi ba niya alam na nakatira si Lloyd sa bahay ni Marie dahil inakala niyang magkasintahan sila. Binanggit ni Selen na oo at sila ay magkasintahan at isang linggo na silang magkasintahan. Nagdala si Lloyd ng kape para sa kanila at sinabing mainit ito at mag-ingat sila. Tumingin si Riho sa kanya at iginiit na umibig siya dahil pinalaya ni Lloyd ang kanyang sinturon gamit ang kanyang kapangyarihan at naniniwala si Selen na tadhana ang nagdala sa kanila. Idinagdag din niyang hindi niya kayang harapin ang isang halimaw na tulad nito. Noon dumating si Marie at binanggit kay Lloyd na magbigay sa kanya ng serbesa. Ipinaliwanag ni Lloyd na may punto si Marie na humiga sa sofa na hindi pinapansin ang mga kaibigan ni Lloyd kaso sa kanya napagtanto na may mga bisita. Ipinakilala sila ni Lloyd at sinabing bumili sila ng impormasyon mula kay Marie. Nang makita ni Riho si Marie ay iginiit niyang pamilyar siya at doon ay umupo sila para mag-usap. Ipinakita ni Riho sa kanya ang isang larawan at doon binanggit niya na nais nilang magkaroon ng impormasyon tungkol sa tao na iyon. Kinabahan si Marie nang makita ang larawan at binanggit na hindi siya nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang prinsesa. Sinabi ni Riho na hindi niya sinabing prinsesa ito at lalo pang kinabahan si Marie at naisip na nadiskubre na siya, saka siya pinutol ni Selen na nagtanong kung gaano na siya katagal nakatira dito.
Ipinapaliwanag ni Marie na 2 taon na at nagsimulang umiyak si Selen at napagpasyahan ni Marie na sabihin ang katotohanan at hindi natatakbo pa. Sabay na nagsalita sina Selen at Marie at binanggit niya na siya ang prinsesa at sinabi ni Selen na siya ang asawa ni Lloyd. Binago ni Marie ang usapan at iginiit na si Lloyd ay parang pamangkin sa kanya at ipinahayag ni Riho na kung totoo na siya ang prinsesa dahil sinabi niya ito. Itinanggi ito ni Marie at tumingin si Riho sa kanya at tinanong kung bakit niya ito itinatanggi. Ipinaliwanag ni Selen na tulungan sila dahil kung makikita nila ang prinsesa ay tatanggapin si Lloyd sa akademya. Ngumiti si Marie nang makita niyang para ito makatulong kay Lloyd kaya iminungkahi niya ang palitan ng impormasyon, hiningi niya sa kanila ang impormasyon tungkol sa kastilyo kung saan nakatira ang hari na kahit gaano kaliit ang impormasyon, malaking tulong ito sa kanya at nang tanungin siya kung sino talaga siya, binanggit ni Marie na dapat hulaan na nila ito. Sa pagdating ni Lloyd ay binanggit niyang alam niya rin kung sino siya, tinawag siyang bayaning tagapagligtas dahil tinulungan siya nitong makatakas gamit ang kanyang mahika ng hangin at dumaan sa madilim na eskinita kung saan nila tinalo ang isang halimaw, kaya't hiniling niya kay Marie na hayaan siyang tulungan siyang iligtas ang kaharian. Ipinapaliwanag ni Marie na alam niya na siya ang bayani subalit hindi niya siya maaaring tulungan dahil masyado siyang mahina para doon, pero iginiit ni Lloyd na gagawin niya ang lahat at ibibigay ang kanyang makakaya dahil gusto niyang maging isang dakilang sundalo. Giit ni Marie na sapat na iyon at nalungkot si Lloyd nang marinig ito at humingi ng tawad sa paghingi ng sobra mula sa kanya, at umalis siya at nakita ni Marie na umaalis siya at hiniling niya kina Selen at Ron na tulungan siya sa ngalan ng prinsesa, sa gayon ay ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Maria Aam, prinsesa ng kaharian ng Ami. Tinanong siya ni Ro kung bakit niya itinuring si Lloyd ng ganito at ipinaliwanag niya sa kanila na si Lloyd ay mula sa mga tao ng Ken at ipinagbabawal sa kanilang mga nayon na makialam sa mga alitan ng tao. Binanggit ni Ro na hindi katakataka na si Lloyd ay may kakilakilabot na lakas at kung papayagan nila siyang masangkot sa alitang ito, babalik siya sa nayon at masisira ang kanyang mga pangarap. Kaya't hinihingi niya ang kanilang tulong dahil may nag-utos na may kumokontrol sa hari na maghanap sa kanya, buhay man o patay at naintindihan ni Selen at Ro ang sitwasyon at sinabing tutulungan nila siya. Sa kabilang banda ay nakita natin si Lloyd na tumitingin sa pabalat ng isang libro at nagtatanong kung magiging dakilang sundalo ba siya kung magpapatuloy siya ng ganito. Mamaya ay nakita natin kung paano nasa bubong si Marie na iniisip na mayroon siyang disenchantment rune at kung maaari niyang palayain ang kanyang ama mula sa sumpa. Biglang lumitaw si Ala sa likuran niya at ikinagulat niya ito. Binanggit ni Ala na natutuwa siyang malayo si Marie kay Lloyd at sa mga problema ngunit dahil itinapon niya ang kristal sa balon, kinabahan si Marie at sinabing hindi niya sinasadya. Binanggit sa kanya ni Ala na hindi siya galit at nilagyan niya ng sumpa si Marie na tuwing matatapos niya ang isang pangungusap at kailangan niyang sabihin ang miyaw. Pinatuyo ni Ala ang tubig at binanggit na isasama niya si Lloyd sa isang date sa araw ng pista. Kinabukasan ay nakita natin kung paano nagtipon ng impormasyon sina Selen at Ro mula sa mga mamamayan ng kaharian, nakahuli sila ng isang lalaki na nagsabing hindi siya ang nag-utos na hanapin ang prinsesa, kaso palagi niyang inuulit ang pariralang para sa kapayapaan ng kaharian. Sa gabi ay naglalakad sina Ala at Lloyd sa pista na nakita ni Ala na nalulungkot si Lloyd kaya nagpasya siyang pasayahin siya ng kaunti ngunit nang makita na walang epekto ito, ipinaliwanag niya sa kanya na mayroon siyang tsokolateng saging at tumingin si Lloyd sa kanya at nagtanong kung ano ang gagawin niya. Iginiit niya na mayroon siyang tsokolate at siya ang may saging, saka siya lumapit sa kanya pero bigla nilang narinig ang sigaw ng mga tao at nakita kung paano inaatake ng grupo ng higanteng balang ang pista. Sa kabilang dako ay nakita natin sina Mephan, Chrome at ang hari. Hiniling ni Chrome sa hari na tanggapin siyang muli sa hukbo at si Mithrain naman ay iginiit na wala silang reklamo. Binanggit ni Chrome na sigurado siya dahil nakipagkita siya sa prinsesa at nais nilang magtulungan upang hindi magsimula ng digmaan ang hari laban sa imperyo ng Jew Empire. Tinanong ni Chrome si Melon kung siya ang responsable sa paghahanap sa mga sundalo at sa prinsesa na buhay man o patay, dahil nang tanungin nila ang isang mamamayan ay sinabi nito ang pariralang para sa kapayapaan ng kaharian at siya lamang ang nakarinig na sinabi niya iyon. Noon dumating sina Ro, Selen at Prinsesa Maria at saka nag-react ang hari at ipinahayag na hindi siya kinokontrol ni Melon, tinulak niya ito at sinabing siya ang sumisira sa kanyang nayon para may bumagsak na katulad niya at palayain siya kaya lumapit siya at ginawang insekto na tao si Melon na umatake sa prinsesa. Sa gitna ng gulo ay pinigilan ni Ro si Melon habang sinasabihan ang prinsesa na habulin ang hari.
pumunta si Marie sa hari habang si Ro, Celine at Chrome ay nanatili upang labanan si Melon at pagdating ni Marie sa hari, sinabi niya na maibabalik niya ang kanyang ama kaya't inatake niya ang sino mang kumokontrol sa kanya. Habang papalapit siya ay bumato si Marie ng ilang spells ngunit para bang walang epekto ang mga ito sa hari. Nang akala niyang malapit na siya at sinubukan niyang hawakan siya kaso iniligaw siya ng hari sa pamamagitan ng pagpanggap bilang kanyang ama at saka siya itinulak palayo. Nang bumagsak si Marie ay lumapit ang hari at binanggit na muntik na sabay hawak sa isa sa kanyang mga braso at binali ito. Dito natin natuklasan na ang kumokontrol sa hari ay ang demonyong si Abaddon, na nagnanais na kontrolin ang buong mundo at kailangan niyang patayin si Marie. Nagulat si Marie nang malaman niyang demonyo ito at samantala ay madali namang tinalo ni Lloyd ang mga lobster sa pista. Nagalit si Alan nang makitang nasira ang kanilang date at nadama ni Lloyd na nasa panganib si Marie kaya sinabi niya kay Alan na kailangan niyang tulungan ito at babalik siya agad. Tinanong siya ni Ala kung kaya ba niyang gawin mag-isa at binanggit niyang hindi niya alam kaso susubukan niya. Bumalik kay Marie at nagagalit siya dahil hindi sinabi ng demonyo na siya ay isang demonyong hari at naalala niya na binanggit sa kanya ni Alan na kung demonyong hari ang banta, makakatulong ang mga mamamayan ng bayan ng clan at tumakbo si Marie habang hinahabol siya ng demonyo na sinasabihan siyang huwag tumakas. Sa kabilang banda ay patungo si Lloyd sa kastilyo at nakatagpo niya si Alan na natatakot sa Locust. Humingi si Alan ng tawad dahil sa pagiging duwag at sa kanyang palagay ay hindi siya karapat-dapat maging sundalo. Sinabi ni Lloyd na hindi ganon at siya ay isang magaling na sundalo at hindi siya duwag at nakakatakot lang talaga ang mga halimaw. Pagkatapos ay lumitaw ang isang lobster sa likuran niya at binalaan siya ni Alan na madali itong tinalo ni Lloyd habang sinasabing mahalaga ang pag-uusap nila. Nagpaalam si Lloyd at binanggit kay Alan na malakas siya at habang tumatakbo, nakasalubong ni Alan ang isang babae sa eskinita na inaatake ng lobster. Nang makita ito ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at tinalo ang lobster sa isang hampas. Nagpapasalamat si Alan at napansin niya ang isang malaking magic circle sa kalangitan at nagtaka kung ano iyon, samantala ay iginiit ni Alan na dahil siya ay isang demonyong hari at hindi siya magpipigil dahil sinira nila ang kanyang date kaya't nagbato siya ng mga maliliit na meteorite sa mga locust. Sa kabilang dako ay ipinagpatuloy ni Chrome, Ro at Celine ang labanan laban kay Melon at madali niyang natalo si Chrome at Ro. Nagpa siya si Celine na magpakababa upang gawin ang eksena kung saan ililigtas siya ni Lloyd na kalahating hubad, ngunit itinulak ng belt ang lahat ng atake ni Melon. Nakita ito ni Ro at nagpas siyang samantalahin ito para hanapin si Lloyd at nang makita niya ito ay ipinaliwanag niya ang sitwasyon at nang pumasok si Lloyd, napansin niyang inaatake ng isang sundalo ang mga mamamayan sa halip na alagaan sila, hindi nakikinig si Melon at inatake siya kaso kinausap siya ni Lloyd upang magkaroon ng saysay. Napagtanto ni Melon ang kanyang mga pagkakamali at nagsimulang umiyak at binanggit na gusto lang niya ng kapayapaan. Ngumiti si Lloyd at sinabing nag-inom siya ng sobra noong nakaraang araw at ito ay masama para sa pagiging isang sundalo, saka pinagalitan si Chrome. Nawalan muli ng malay si Melon at inatake si Lloyd kaso iniwasan ito ni Lloyd na parang walang anuman at tinamaan siya ng ulo na nagpadala sa kanya sa paglipad, na madaling tinalo at ikinabilib ng lahat at tinanong ni Lloyd tungkol kay Marie. Sinabi nila sa kanya na nagpunta siyang mag-isa upang harapin ang hari at hindi pa siya nakakabalik. Nagpa siya si Lloyd na hanapin siya at habang tinatanggap ni Lloyd ang mga pagbati at papuri sa kanyang mga tagumpay ay bigla namang lumitaw si Marie, humingi ng paumanhin si Lloyd at iginiit na hindi sana siya dapat bumalik, ngunit niyakap siya ni Marie at sinabing masaya siyang naroon siya. Habang tinitingnan ni Lloyd si Marie ay biglang dumating ang Demon King na si Abaddon. Binanggit niya na hindi dapat tumakas si Lloyd sa kanya at tinitigan ni Lloyd ang demonyo at lumapit, iginiit na delikado dito at tinanong kung lasing ba ito at dahil ba marumi. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon at ipinaliwanag na dahil lasing at marumi ang demonyo at dapat niya itong linisin gamit ang kanyang trick, sumang-ayon si Lloyd at ginamit ang kanyang sinaunang ron sa isang tuwalya na dahan-dahan na lumapit sa Demon King. Sinubukan ng demonyo na itulak si Lloyd palayo kaso tinanggihan ito ni Lloyd at sinabing huwag magpigil habang sinisimulan niyang linisin ito. Ipinaliwanag ni Marie na ito ay isang regalo na pamamaalam at iyon ang natanggap ng demonyo sa panggugulo sa pamilya ng hari at sa paglalaro sa mga tao. Bago nawala ay ipinaliwanag ng Demon King na napakawalang kwentang parirala iyon at nagpasalamat si Marie. Iginiit na sa wakas ay tapos na ang lahat at lumapit si Lloyd at ginagamot ang kamay ni Marie. Napayakap siya kay Lloyd at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya.
Pinayuhan siya ni Selen na lumayo at ipaliwanag kung ano ang nangyari para hindi masangkot si Lloyd. Kinabukasan ay masaya si Lloyd na matatapos na ang pista ng maayos at sa puntong iyon ay muling nakita niya ang kanyang kapatid na si Sham. Natuwa si Lloyd na makita siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Binanggit ni Sham na naghatid lang siya ng ilang bagay sa mga tindahan ng pista at binati rin niya si Lloyd dahil lumaki ito ng husto at tinalo ang Demon King. Seryosong tinitigan ni Sham si Lloyd sandali bago lumitaw si Alan na may dalang tsokolateng saging at humingi ng paumanhin sa pagtagal. Ipinahayag ni Lloyd na ayos lang iyon dahil nakita niya si Sham at tinanong siya ni Ala kung naroon pa si Sham. Sinabi ni Lloyd na umalis na ito at sa kabilang banda, nakita namin si Chrome kasama si Colin at pinag-usapan nila si Melon at ang parusang ibinigay sa kanya na tumulong sa bayan ng Conlin, kaya't pinapagawa sa kanya ang manghuli at mangolekta ng trigo. Napagtanto ni Melon na si Ala ang namamahagi ng mga probisyon noong panahon ng taggutom at pagkatapos, bumalik si Ala kung nasaan si Lloyd at pagpasok sa kwarto ay nakita niyang kalahating hubad si Lloyd, pinigilan siya ni Marie at pinalabas ng kwarto dahil gusto niyang makita si Lloyd na nakasuot ng uniforme. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas si Lloyd na nakapagbihis na at sinabi ni Marie na maganda ang hitsura niya. Tinanong ni Ala kung babalik ba si Marie sa paghahari at iginiit niyang hindi dahil malapit nang gumaling ang kanyang ama at kaya na nitong pamahalaan mag-isa. Dumating sina Selen at Ron na naghahanap kay Lloyd at pinapakilala sila ni Lloyd at lumitaw ang isang alitan sa pagitan ni Ala at Selen. Sinubukan ni Ala na isumpa siya kaso tinanggihan ito ng sinturon ni Selen at tinanong niya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sinabi ni Ala na gusto lang niyang i-curse siya ng kaunti para sumakit ang kanyang puwitan. Ipinapaliwanag ni Selen na nakakahiya dahil tinatanggihan ng sinturon ang lahat ng papalapit dito. Dumating si Ala na siyang nagmungkahi kay Lloyd na pumasok sa akademya at mula roon, nagsimula ang isang pagtatalo at doon ay nagalit si Marie at dinala si Ala papunta sa portal para bumalik na habang sinasabihan ang iba na pumunta sa akademya bago mahuli ang lahat. Umalis si Lloyd at ang kanyang mga kaibigan patungo sa akademya. Sa gabi ay nakita natin kung paano nagmaneho si Chrome ng kariton kasama sina Marie at Lloyd papunta sa isang lugar kung saan ipinapakita ang isang sagradong espada. Pagdating nila ay sinimulan ni Lloyd na kolektahin ang lahat at binanggit ni Marie na tanging mga taong may malaking dami ng kapangyarihang mahika lamang ang makakahugot ng espada. Sa sandaling iyon na tila walang nangyari, hinugot ni Lloyd ang espada at inilagay ito sa isang bag. Habang nagmamaneho patungo sa kaharian ay tinanong ni Lloyd si Chrome kung ano ang gagawin nila sa espada. Sinabi ni Marie na malamang gagawa ang alkalde ng replika at sasabihin na isang dakilang ginoo ang gumawa nito. Tinapik ni Marie si Chrome sa balikat at binanggit na umaasa siya sa kanya. Kinabukasan ay nasa akademya si Lloyd at masayang nag-e-ensayo subalit habang nasa klase, pumasok ang kanyang guro na si Colin at inanunsyo na pipili siya ng mga kandidato para makipagkompetensya laban sa Rue Wizardry Academy. Nagtaka ang mga estudyante kung ano ito at ipinaliwanag ni Alan na ito ay taunang pangyayari. Maya-maya ay nasa training field ang mga bata at ipinaliwanag ni Colin sa kanila ang tatlong uri ng mahika, chants, sigils at conduits at ang chants ay kung saan binibigkas ang spells. Ang sigil ay kung saan isinusulat ito gamit ang runes at ang conduit ay kapag ginagamit ang isang magic staff o ilang magic stones. Sinabi ni Colin na kailangan nilang mag-ensayo dahil bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan at sa lahat ng pagsusulit, namumukod tangi si Lloyd at lumapit si Selen kay Colin para turuan siya ng healing magic upang makatulong sa mga nasugatan at nasa bingit na ng kamatayan. Sinabi ni Ron na hindi rin masama ang healing magic kapag nasa grupo sila na gusto rin niya. Dumating si Alan at binanggit na hindi naman mahirap matutunan ang healing magic kaya dapat magsimula na sila at biglang dumating si Lloyd, ipinaliwanag na gusto rin niyang matuto at iginiit ni Colin na tuturuan niya sila kaso kailangan nila ng taong pagpapraktisan. Ibinahagi ni Selen na mayroon na siyang kandidato para doon at saka sinipa niya si Alan at napaupo si Alan sa sahig, pinuri si Selen ni Colin at sinabi kay Alan na magiging maayos ang lahat sa kanya at hindi masakit ang mangyayari dahil maghihilom siya. Samantala ay umiinom ng kape si Marie nang mapansin niyang may nakamasid sa kanya sa loob, tinanong niya kung sino ito at saka pumasok ang isa pang babae na nagpakilalang sila ay mga kliyente na naghahanap ng impormasyon. Nagpakilala sila bilang sina Mina at Philo Quinon na mga mercenary sisters ni Rocco. Tinanong ni Marie kung ano ang kailangan nila at ipinakita nila ang isang larawan ni Ro at sinabi ni Mina na kilala niya ito, ngunit naramdaman ni Philo ang presensya ni Lloyd at naghandang umatake.
Pagpasok ni Lloyd ay sinipa siya sa ulo ni Philo at nang bumagsak siya ay sinipa ulit siya ni Philo sa tagiliran, kaso hindi gumalaw o nasaktan si Lloyd at inisip niyang sinusubukan lang patayin ni Philo ang isang langaw at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay napansin niya ang larawan ni Ro at tinanong kung kilala nila ito. Binanggit ni Philo na gusto niyang maging apprentice ni Lloyd ngunit sinabi ni Lloyd na hindi niya magagawa dahil bahay iyon ni Marie. Lumapit si Philo kay Marie at nagsimulang maghubad ngunit pinalabas sila ni Marie at binudburan ng asin. Nagreklamo si Lloyd dahil sa tingin niya ay nabali ang kanyang tadyang at humanga si Marie sa lakas ng babae at sinabing gamutin niya si Lloyd, ngunit tumanggi siya na binabanggit na magiging maayos siya sa loob ng 3 oras, nagsimulang mag-fantasize si Marie tungkol kay Lloyd. Biglang lumitaw si Ala at tinanong kung pumunta si Marie sa village ng Espada para sa trabaho at sinabi ni Marie na oo. Pero nang sumagot siya na transform siya sa isang paru-paro, napansin ni Lloyd ang ingay at nagtungo upang alamin kung ano ang nangyayari at nagtanong tungkol kay Marie. Iginiit ni Ala na naroon siya at ipagpatuloy nila ang paggawa ng hapunan at sa gabi ay bumalik sa normal si Marie at isinumpa si Ala sa pagbabago sa kanya sa isang paru-paro. Nakita siya ni Lloyd na hubad at binaliwala siya at nagbihis si Marie habang umiiyak at humiga sa sahig at sinabing doon siya matutulog. Kinabukasan sa akademya. Habang nagsasanay ang mga bata ay nakita sila ni Chrome mula sa malayo at ipinahayag sa lahat na naghahanda siya ng sorpresa para sa kanila. Lumapit si Ro kay Colin at nagtanong kung bakit siya sabik na manalo. Sinabi niya na ang tao na ayaw niya at ito ang direktor ng Ro Academy ay lumitaw at dagdag pa niya na kung pinag-uusapan ba siya at tumingin si Colin sa kanya at tinawag siyang Ro, tinanong kung ano ang ginagawa niya roon dahil malayo pa ang mga laro. Habang nagaganap ang kaganapan sa akademya ay lumapit si Rikiff kay Riho at binati ito, masaya na maayos ang kanyang braso at pinag-iingat siya na bumalik sa akademya kung ayaw niyang mawalan ng mas mahalagang bagay. Lumapit si Selen kay Colin at nagtanong kung sino si Rikiff. Ipinaliwanag ni Colin na si Rikiff ay dating kasamahan niya na nakagawa ng maraming kaaway sa akademya hanggang sa siya ay naging direktor. Sinabi ni Ron na magdedesisyon sila sa laban at umalis si Rikiff na sabik sa nalalapit na laban. Lumapit si Fo kay Lloyd at ipinahayag na hinihintay niya rin ang sagot niya habang hawak ang kanyang kamay. Pinaghiwalay sila ni Selen at nagtanong kung sino siya at umalis si Fo. Ipinaliwanag ni Lloyd kay Selen na gusto ni Fo na makitira sa kanila na nagpapaselos kay Selen. Makalipas ang ilang araw ay napansin ni Lloyd kung gaano kalungkot si Riho. Sa bahay habang naghahanda si Lloyd ng hapunan ay sinabi ni Marie na napakasarap ng pagkain, medyo nalulungkot at nagpasalamat si Lloyd. Dagdag pa ni Marie kay Lloyd na yayain niya sa date ang babaeng gusto niyang pasayahin. Akala niya siya ang yayayain ni Lloyd ngunit nabigo siya nang malaman na si Riho ang inanyayahan ni Lloyd. Binanggit ni Marie na ayos lang iyon. Kinabukasan ay sinubukan ni Selen at Alan na pasasayahin si Riho kaso hindi siya pinansin ni Selen at sinaktan si Alan. Lumapit si Lloyd at inanyayahan si Riho sa isang date at mamaya ay makikita natin sina Riho at Lloyd sa isang cafe na kumakain ng donuts. Hiniling ni Lloyd kay Riho na ikwento kung ano ang nangyari dahil bilang mga kaibigan ay maaasahan niya siya, habang pinapanood sila ni Selen mula sa bintana at sinubukan niyang pumasok ngunit sinabi ni Alan na may higanteng ipis, na ikinasakit ni Selen at sinaktan niya si Alan bago tuluyang pumasok sa cafeteria. Ikinwento ni Riho kay Lloyd na magkakilala sila ni Ral mula pagkabata dahil magkasama sila sa isang ampunan. Subalit pagkatapos lumitaw si Ral na may sugat sa braso at nagdesisyon siyang kumita ng pera sa mahirap na paraan kabilang ang paggawa ng mga krimen at pagtakas para hindi mahuli. Hinawakan ni Lloyd ang kamay ni Riho at hiniling na huwag tumakas at manatili sa kanila sa akademya. Biglang lumitaw si Selen at inangkin kung bakit hindi niya sinabi ito sa kanya noon at kung aalis si Riho ay magiging boring ang akademya. Ngumiti si Riho at nasiyahan na magkaroon ng dalawang kaibigan. Kinabukasan ay handa na ang lahat para sa mga laro at may lumitaw na karagdagang kurso mula sa Military Academy na pangalawang taon at pinamumunuan ni Makona. Sinabi niya na mas magaling siya kaysa kay Lloyd at siya ang unang lumaban. Nakahanda si Makona para sa kanyang laban-laban kay Fo. Nagsimula siyang mag-charge ng kanyang mahika habang naghahanda rin si Fo at doon ay inilunsad ni Makona ang sarili niya. Ngunit tinalo siya ni Fo sa isang suntok at lumapit si Lloyd para tulungan siyang tumayo kaso tinanggihan niya ito, sinasabing huwag siyang maliitin. Mamaya ay dumating si Makona sa bahay ni Marie para magpagamot at doon siya namula at natuwa na napakabait at malapit sa kanya si Marie.
Nang dumating si Lloyd at batiin si Makona ay tinanong ni Marie kung magkakilala sila at binanggit ni Lloyd na oo, nagkita sila sa inter-school practice games. Tinanong ni Marie si Lloyd kung ano ang ihahanda niya para sa hapunan, iginiit niyang sikreto ito at nakita ni Makona na magkasundo si Marie at Lloyd kaya umalis siya. Kinabukasan ay ipinahayag ni Rekif ang mga inter-school matches at tinanong si Ro kung nakapagdesisyon na siya. Ipinapaliwanag niya na tatalunan niya si Rekif para tuluyan na siyang mapapalayas at inanunsyo ni Chrome na ang mananalo sa torneo ay makakakuha ng sagradong espada, na ikinagulat ni Rekif at Ro at humingi si Ro ng paliwanag kay Chrome kung bakit mahalaga ang sagradong espada, ngunit hindi ito sinagot ni Chrome. Tinanong ni Colin kung ano ang kinalaman ng sagradong espada at lumapit si Selen para ipaliwanag ang tungkol sa braso ni Ro. Binanggit ni Rekif na sa ganitong kaso siya ay magiging bagong estudyante at lalahok sa laban. Sinabi ni Colin na ilalagay nila si Lloyd sa laban at bago umalis ay binanggit ni Rekif na handa siyang pumatay gamit ang espada. Lumapit siya kay Colin at hiniling na turuan siya ng healing magic at pagkatapos, nakita kung paano nagtalo sina Marie at Ala para makita si Lloyd subalit sumuko si Ala at naglagay ng sumpa kay Marie para hindi rin siya makapunta. Pagbalik kay Lloyd ay inanunsyo niya ang mga laban na magiging one-on-one at ang unang koponan na manalo ng 2 beses ang magiging kampyon. Sinabi ni Rekif na napaka-improvised gamitin si Lloyd sa laban, ngunit iginiit ni Selen na makikita nila kung ano ang tinatawag nilang improvised. Nagsimula ang unang laban sa pagitan ni Selen at Folly at agad na ipinahayag ni Selen na siya ang mananalo. Nagsimula ang laban at kumpiyansa si Selen dahil inaasahan niyang paprotektahan siya ng belt. Tumugon ang belt at nagsimulang protektahan si Selen mula sa mga atake ni Folly kaso nadiskwalipika si Selen dahil bawal ang mga kasama sa laban. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Lloyd at Mina at inatake siya ni Mina gamit ang kanyang water magic, kaso walang epekto ito kay Lloyd na nagpasya si Lloyd na mag-counterattack at madali niyang tinalo si Mina. Lumapit si Folly sa kanyang kapatid at sinuportahan siya habang sinasabing malakas ito. Ang huling laban ay sa pagitan ni Rekif at Riho at dito magdedesisyon kung aling akademya ang mananalo. Nang magsimula ang laban ay nagpalitan sila ng pag-atake gamit ang mga fireball, ngunit sa proseso ay lumikha si Riho ng isang pagkagambala at lumapit kay Rekif na nagtanggal ng kanyang braso mula sa mitrol. Binanggit niya kay Riho na sumuko na dahil kung wala ang kanyang braso ay hindi siya makakagawa ng marami. Ngumiti siya at sinaktan si Rekif habang sabay na nag-activate ng fireball spell na tumama sa mukha ni Rekif. Ipinaliwanag ni Riho na bago ang laban ay naglagay siya ng magic stone sa kanyang balat at pinagaling ang sugat. Tumingin si Ra sa kanyang braso at nakita ang sugat pero namangha siya nang makita kung paano ito nagpagaling. Lumapit si Riho at sinimulang takutin si Rekif na kung hindi siya susuko ay gagawin niya sa kanya ang mga bagay na iyon. At hinimatay si Ra sa takot na nagbigay ng tagumpay kay Riho at sa military academy. Mamaya ay nais ni Rekif na maging mas malakas at nakamit niya ito sa pamamagitan ng sagradong espada pagkatapos niyang magising. Isang estudyante ang nag-inform sa kanya na si Lloyd ang may hawak ng espada at si Marie ang nakakuha nito at nakatira kasama ang isang kapatid na mas bata. Narinig ito ni Ra na nagutos siya kay Folly na kunin ang nakababatang kapatid at mag-iwan ng tala. Pumunta si Folly at nakita ni Marie na nakikiusap sa isang espiritu na alisin ang sumpa. Napagtanto ni Folly na mahalaga ang espiritu at sa sandaling umalis si Marie sa banyo pumasok siya at kinuha ang espiritu at doon ay iniwan niya ang tala. Umuwi si Lloyd at nakita ang tala at biglang dumating si Alan at binanggit ni Lloyd na dinukot si Marie at hinihingi nila ang espada kapalit ng kanyang kaligtasan. Nagtungo sina Lloyd at Alan sa tamang lugar para sa palitan at nakita ni Rekif ang dala ni Folly at sinabi na hindi dapat niya ito pinadala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na papalapit na si Lloyd at doon ay bumaba si Folly para harapin siya at habang nagaganap ang paghaharap, binanggit ni Folly kay Lloyd na handa siyang makipaglaban sa kanya subalit sa kondisyon na sasabihin niya kung nasaan si Marie. Pumayag si Folly at habang nag-iisip si Lloyd kung paano siya tatalunan ng hindi nasasaktan, naisip niyang magpanggap na natalo habang naglalaban sila at sa kasagsagan ng laban, nagtago si Allen sa tabi ng sagradong espada pero inatake siya ng taong nagbibigay ng impormasyon kay Rekif para kunin ang espada sa kanya. Dumating si Maine at tinalo ang lalaki dahil sa masasamang sinabi nito tungkol sa kanyang kapatid, samantala ay nagpapatuloy ang labanan ni Folly at Lloyd na kung saan ginamit ni Lloyd ang kanyang magic upang talunin si Folly. Tinanggap ni Folly ang pagkatalo at sinabi kay Lloyd na magpakasal sila.
Sa kabilang banda ay lumitaw si Ala at nagtanong kay Rekif tungkol kay Lloyd at hindi pinansin nito ang tanong at muli itong tinanong ni Ala tungkol kay Lloyd. Nagalit si Rekif at ininsulto siya na ikinagalit ni Ala at pinadala siya na lumipad gamit ang kanyang fire magic. Nakita ni Ala na nahulog sila sa dagat at iniabot niya ang espada kay Lloyd at pumunta upang iligtas si Rekif. Sinabi ni Folly kay Maine na alam na niya kung sino ang pakakasalan niya. Kinabukasan ay nakita natin kung paano ginagamot ng isang matandang lalaki ang lahat ng mga karamdaman ni Rekif. Naalala niya ang sandali kung saan hinihintay siya ni Riho habang nagbabalat ng mga mansanas. Naalala rin niya kung paano siya nangako na muling itatayo ang ampunan at mag-aalaga ng mga bata kasama siya. Pagkagising niya ay nakita niya si Riho na nagbabalat ng mansanas at inilalagay ito sa isang pinggan na hiniwa. Masaya si Rekif at sinabing gumaling siya sa pagbabalat ng mansanas. Sa gabi ay nakita natin kung paano pinulot ng mga kapatid na Quinon ang isang batang lalaki na nawala sa gubat at tila nawalan ng malay. Sinabi nila na pagkatapos nito ay kakain sila ng steak sa kaharian na sa background, makikita ang isang lawas sa isang mansyon. Kinabukasan sa military academy ay sinusubukan ni Riho na yayain si Lloyd sa isang date dahil papalapit na ang bakasyon at magkakaroon sila ng maraming oras. Ngunit naputol ito ni Selene na nagsasabing kailangan niyang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang at plano niyang aksidenteng sunugin ito para makasama niya si Lloyd sa isang date. Sinabi ni Lloyd na masaya siyang mag-date kasama si Selene. Ipinaliwanag ni Selene na kung gusto niya ng date baka gusto rin niyang magpakasal sa kanya. Tinanong ni Selene si Riho kung ano ang intensyon niya kapag lumabas siya kasama si Lloyd at sinabi niyang wala. Magiging kaibigan lang silang magde-date at biglang binanggit ni Alan na mayroon siyang interview para sa kasal ngayon at ipapakita niya ito kay Selene at Riho, ngunit dinala nila si Lloyd palayo na hindi pinapansin si Allen. Pag-uwi ni Lloyd ay nakita niyang nagtatalo sina Ala at Marie at ipinabatid niya sa kanila na gagawa siya ng part-time na trabaho sa panahon ng bakasyon at manirahan doon, isang trabahong ipinakilala sa kanya ni Chrome sa isang malaking hotel. Nang marinig ito ay balak din ni Marie at Ala na kumuha ng trabaho sa parehong hotel, ngunit sinabi ni Lloyd na huwag ituloy dahil kapag kasama niya sila at magkakaproblema, kinabukasan ay isang kalbong lalaki na may mga peklat ang naghihintay para sa part-time na manggagawa. Naramdaman niya ang isang malakas na presensya mula sa kanyang likuran ngunit si Lloyd pala iyon. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at nagpakilala at tumayo ang kalbong lalaki at nagpakilala bilang Kobo Laman, ang may-ari ng hotel at ipinaliwanag ni Kobo na dati siyang bahagi ng Royal Guard at ikinwento niya ang kanyang mga pakikipagsapalaran bilang Royal Guard. Pagdating nila sa mga banyo ay nakilala nila si Kayo na nakatataas na empleyado ni Lloyd, binigyan ni Kiko si Lloyd ng walis at sinabing linisin ang banyo at tinanong ni Lloyd kung siya lang mag-isa ang maglilinis, iginiit ni Kiko na oo dahil pagod na pagod siya. Mabilis na natapos ni Lloyd ang paglilinis at ipinaalam niya kay Kiko na tapos na siya. Lumingon si Kiko at namangha sa bilis ng pagtatapos ni Lloyd at nang dumating si Kobo ay tinanong niya kung sino si Lloyd at sinabi ni Kobo na ito ay isang sikreto. Isinama ni Kobo si Lloyd at ipinaliwanag sa kanya na may darating na kliyente kinabukasan at siya ang mag-aasikaso dahil hindi niya kayang paglingkuran ang mga maharlika, lalo na ang isang ito na napakahirap. Kinabukasan ay sinalubong ni Kobo si Thionine at sinabi ni Thionine kay Kobo na mukhang ayaw niyang dumating ito at sa puntong iyon, napansin ni Thionine si Lloyd at tinanong siya kung ano ang palagay niya sa mga puno sa gubat sa ilalim ng lawa. Sinabi ni Lloyd na maganda ang mga ito ngunit sayang lang dahil matagal na ang mga ito at dapat ay mayroong sentro ng turismo sa lugar na iyon. Nagustuhan ni Thionine ang mga binanggit ni Lloyd kaya't nagkasundo sila. Nang gabing iyon ay nagising pa rin si Thionine nang dumating si Kiko at tinanong niya kung may nakalap ba siyang impormasyon tungkol sa isa pang biktima na natagpuan sa gubat. Sinabi ni Kiko na wala silang impormasyon at sinabi ni Thionine na hindi basta-basta magpapahuli ang mga iyon. Tinanong ni Kiko kung sigurado siya na may pagsasanay sa lugar na iyon, iginiit ni Thionine na malamang dahil si Kobo ay dating sundalong mahilig sa digmaan at kung hindi ideklara bilang pambansang gubat, maaaring maging dungeon ito. Dahil dito ay kailangan niyang isama ang kanyang anak para mas marami pang impormasyon tungkol sa kaso at makialam. Binanggit din ni Thionine na ang isang batang halaman na tinatawag na Demon Lord Sidlang, na ninakaw mula sa laboratorio ng pananaliksik sa mga halimaw. Binanggit din niya na ang halamang ito na parang parasito ay maaaring manirahan sa katawan ng anumang hayop o tao at magbigay ng hindi nakakapaniwalang kapangyarihan. Naalala ni Kiko ang mga nagawa ni Lloyd at tinanong ni Thionine kung sino siya.
sinabi ni Kiko na isang binatang bagong hire ngayong araw. Binigyan siya ni Thionine ng garapon na may likido na magpapalail sa halaman. Pumunta si Kiko kung nasaan si Lloyd at nakita siyang naghihiwa ng mga gulay at binanggit niya na hindi siya tao kaso lumapit siya para mag-alok ng tsaa na may likidong ibinigay ni Thionine. Biglang dumating si Koba at sinabihan si Lloyd na magpahinga habang umiinom ng tsaa at nang mahuli ay nagpasya si Kiko na umalis. Nagpasya si Koba na alamin ang lahat dahil kakaiba ang pagkilos ni Kiko nang mag-isa habang naroon si Thionine sa hotel. Kinabukasan ay nanatili si Riho sa hotel kung saan nagtatrabaho si Lloyd. Tumawag siya sa reception at humingi ng masahe at pumunta si Lloyd sa kwarto para magbigay ng masahe at nagulat na naroon si Riho. Ayaw niya na si Lloyd ang magmasahe sa kanyang ngunit sa sandaling iyon may narinig silang sigaw. Sa kabilang banda ay dumating sina Selen at ang kanyang ama sa hotel kung saan nagtatrabaho si Lloyd dahil magkikita sila roon para sa isang kasunduan sa kasal. Binihisan nila si Selen ng naaangkop at nang makita niyang si Alan ang kanyang ikakasal, mariin niya itong tinanggihan. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang ibang pagpipilian dahil para ito sa kabutihan ng pamilya. Sa pagpupulong ay pinaplano ni Selen kung paano patayin si Alan ngunit biglang may pumasok. Inihanda ni Selen ang sarili na patayin ito kaso napagtanto niyang si Lloyd ito at tumalon siya sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Lloyd sa isang pribadong lugar at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Lloyd na ito ang kanyang part-time na trabaho at inutusan siya ni Thionine na magpanggap bilang Alan dahil natagpuan nila itong walang malay sa pool. Dumating si Riho at sinabi sa kanila na magpanggap bilang mga manggagawa para mag-imbestiga patungkol sa lugar at sa nangyari dahil hindi ito normal. Nabanggit ni Selen na nasa isang pagpupulong sila para sa kasal at maaari nilang gamitin ito para magtakda ng appointment at mag-imbestiga pa sa paligid ng gubat. Sumang-ayon si Lloyd na hindi ito masamang ideya at nakita natin kung paano sina Lloyd at Selen ay nasa tabing dagat, nagpapanggap bilang isang normal na magkapareha at lumitaw si Riho at binanggit sa kanila na hindi sila mukhang normal na magkapareha sa paraan ng kanilang pag-arte. Sa kabilang banda ay pinaplano ni Koba kung ano ang binabalak ni Thionine dahil naghahanap ito ng kapalit para sa kasal. Bumalik kay Lloyd ay kausap niya sina Riho at Selen tungkol sa kanilang pagganap bilang magkapareha. Hindi naniniwala si Riho na magiging matagumpay ito dahil hindi nagmumukhang normal si Selen. Biglang dumating si siya at may daladalang kargamento ng mga pampasabog na gawa sa magic stones. Tinanong ni Riho si Selen kung siya ba ang umorder nito at nagkunwari si Selen na takot siya at hindi niya alam ang tungkol dito. Sinamantala ni Lloyd ang pagkakataon at ipinakilala si siya bilang kaibigan. Sinabi ni siya na natutuwa siya pero kailangan niyang umalis at iiwan ang lahat kay Riho. Matapos ang ilang sandali ay tinanong niya kung ano ang gagawin nila sa lahat ng mga pampasabog. Iginiit ni Selen na siya at si Lloyd ay aalis para mag-imbestiga at iniwan si Riho na mag-isa. Habang nag-iimbestiga sa lawa sakay ng bangka na nagpasalamat si Selen kay Lloyd dahil sa kanya, nabasag ang sumpa sa kanyang sinturon at ngayon ay masaya na siya at umibig kay Lloyd at sinabi ni Selen na kung hindi tumutulong si Lloyd sa mga tao, hindi siya magiging tunay na Ginoo dahil pakiramdam niya ay hindi siya nakakatulong sa maraming tao. Binanggit ni Selen na tumulong na siya pero hindi niya ito napansin at habang mag-isa si Lloyd ay lumapit si Kiko at nag-alok na magbigay ng masahe dahil sa kanyang pagod. Nainis si Lloyd at hiniling na ipakita ni Kiko kung paano at sinimulan ni Kiko ang masahe habang hinahanap ang lugar kung saan matatagpuan ang train plant. Naisip niya na maaaring nasa maselang bahagi ng katawan ito kaya nagdesisyon siyang ilagay ang kanyang kamay doon, kaso biglang lumitaw si Selen at inatake si Kiko at akusahan siya na sinamantala ang kanyang kasintahan. Umilag si Kiko sa mga atake ni Selen at gumanti ngunit nagpatuloy si Selen sa pag-atake hanggang sa mapigilan ni Lloyd ang sitwasyon at nakatakas si Kiko. Makalipas ang ilang sandali ay naligo si Lloyd sa hot springs ngunit biglang dumating sina Riho at Selen, kasama sina Ala at Marie at nagulat si Lloyd at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon subalit naantala sila ni Maine at Folly na naliligo rin doon. Tinanong ni Marie kung ano ang ginagawa nila roon at binanggit ni Maine na iniimbestigahan nila ang train dahil ninakaw ang isang problematiko na sidlang. Sinabi ni Alan na kung hindi sila kumilos agad ay maaaring malagay sa panganib ang buong hotel dahil maaaring may nahawaan ng sidlang sa hotel. Tumayo si Lloyd at sinabing kailangan nilang magmadali at lahat ay humanga nang makita ang parte ng katawan ni Lloyd nang siya ay tumayo, at napansin niyang may nanonood sa kanila. Dinala niya si Ala patungo sa tao na nanunood at doon nila nakita si Kayo at nang maabutan ay maingat na nag-iisip kung paano iimbestigahan si Lloyd.
Biglang lumitaw ang sekretarya ni Thon na nagdadala ng sidling na nagsimula ng lumaganap sa gubat, nagbabago ng anyo at humihigop ng enerhiya kay Kayo. Sinabi ng sekretarya na siya ang mamumuno at magsisimulang umatake sa hotel. Lumitaw si Lloyd at binati siya sa kanyang costume ngunit nang marinig na papunta siya sa hotel at sinabi ni Lloyd kay Kayo na pag-alitan siya, nagalit ang sekretarya at kinuha ang kanyang anyo bilang Demon King Trats at nagsummon ng mga puno para umatake kay Lloyd ngunit nagtungo sa hotel. Nakita namin kung paano nagtalo si Nakoba, Thayon at ama ni Selon tungkol sa iligal na plantasyon ng train at sinubukan nilang hanapin ang may sala ngunit napansin nilang may nawawala ang sekretarya. Lumitaw siya sa harapan nila at binanggit na siya si Manoy at nababagot siya sa mayabang na ugali ni Thon. Inatake niya sila ngunit nahinto ang kanyang mga atake ni Selon at iba pa. Binanggit ni Rhea na hindi sila dapat makipaglaban doon sa hotel kaya dapat nilang ilayo siya at inasikaso ito ni Folly sa pamamagitan ng paglipat ng kaunti sa pamamagitan ng isang suntok, pagkatapos ay ginamit ni Maine ang kanyang fire magic upang magdulot ng pagkagambala. Pagkatapos ay nagpa siya si Riho na gamitin ang mga bomba kaya ginigising niya si Allen para tulungan siya. Sinimulan nilang ihagis ang mga bomba kay Manoy na nagdulot ng pinsala at ginamit ni Lei ang kanyang water magic para lumikha ng dragon at ni-freeze ni Enryo ito, na pinigilan ito ng kaunti. Na-distract si Selon at nailigtas siya ng kanyang ama mula sa ilang mga debris, subalit hindi makalabas ang ama ni Selon kaya't sinubukan niya na tulungan siya kaso napansin niyang may paparating pang panganib, dumating si Lloyd at nailigtas sila. Lumapit si Lloyd kay Marie at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Marie na ang pinagmulan ng halimaw ay ang mata nito at kailangan niyang sirain ito at madaling inaasikaso ni Lloyd ang sitwasyon. Iniwasan ang mga atake ng halimaw at sinira ang core kaya't madali niyang tinalo si Manoy. Samantala ay ipinakita si Sha na ipinagmamalaki na napakalakas ni Lloyd. Nakita rin natin kung paano nalaman ni Alan na si Sha ay gumagawa ng mga plano kasama ang isang lalaki. Binanggit ni Sha kay Alan na huwag mag-alala at magkikita sila muli. Kinabukasan ay pinasalamatan ni Koba si Thionine sa mga kaayusan sa hotel at umaasa na patuloy silang mag-aambag pa. Iginiit ni Thionine na ito ay isang maliit na paraan lamang para itama ang nagawa ng kanyang sekretarya. Iniwan niya si Kayo na responsable. Sa kabilang banda ay humingi ng tawad ang ama ni Selon sa pag-aayos ng kasal at pinayagan ang kanyang anak na pakasalan kung sino man ang gusto niya. Hiniling niya kay Lloyd na alagaan ang kanyang anak at sinabi ni Alan na pagod siya dahil sa maraming magic na ginamit niya para ayusin ang hotel. Nag-alok si Lloyd na magbigay sa kanya ng masahe na natutunan niya kahapon. Tinanggap ito ni Alan ngunit sa halip na magbigay ng masahe ay ginamitan niya ito ng headlock at ibinagsak sa lupa. Samantala ay dinala ni Sha si Makona sa matandang nagpagaling kay Rekif at sinabi ni Sha na ang taong ito ay nawalan ng pag-ibig. Tinanong ng matanda kung ano ang iniisip niya kapag nakikita niya ito. Sinabi niya na ito ay isang pari kaya binigyan nila ito ng dugo ni Trats at ilang tableta. Walang pag-alinlang ang kinuha ito ni Makona at nagbago sa isang hugis tao na insekto. Iginiit niyang sa kapangyarihang ito ay kayang niyang patayin si Lloyd at kinabukasan ay hiniling ni Marie kay Lloyd na pakainin siya at pumayag si Lloyd, ngunit biglang lumitaw sina Selon, Ho at Folly na nagsabing kailangan nilang pumunta sa kastilyo dahil inutusan sila ng hari na manghuli ng malaking ahas sa isang malapit na dungeon. Nag-alala si Marie dahil mapanganib ang trabahong ibinibigay ng kanyang ama kay Lloyd. Makikita natin si Lloyd kasama ang kanyang guro na si Chrome at mga kaklase na naghihintay sa hari. Dumating ito na tila isang rockstar na tumutugtog ng gitara at hinawakan siya ni Chrome sa suit at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ng hari na nabasa niya sa isang libro na kung kinakabahan, mas mabuting magbiro para kumalma ang lahat at pagkatapos nito ay sinimulan ni Colin na ipaliwanag ang lokasyon at mga antas ng mga halimaw sa lugar na iyon. Samantala ay nakipagkape si Sha sa matanda at sinabi niyang nakakita siya ng dungeon na hindi kalayuan at magpapadala sila ng ilang mangangaso doon. Tinanong ni Sha kung ito ba ang hinahanap niya 10 taon na ang nakalilipas at binanggit niyang oo at gagawin niya ito bago sila. Pagkatapos ay lumitaw si Ala at binanggit na nahuli siya at natuklasan ang plano ni Sha at nakita natin si Lloyd na nasa pasukan na ng dungeon kasama ang kanyang mga kasama. Nagtalo sina Selon, Riho at Folly kung sino ang sasama kay Lloyd at tinanong nila si Alan para sa kanyang opinyon ngunit binanggit niyang magiging bantay lamang siya. Samantala ay nag-aalala si Marie tungkol kay Lloyd at lumitaw si Ala at nagtanong kung mayroong malapit na dungeon dahil may darating na kakilala at gusto niyang ipakita sa kanya ang daan, kaya dinala niya si Marie sa braso at lumipad at bumalik kay Lloyd.
nakapasok na siya at ang mga babae sa dungeon. Huminto si Folly at tinanong si Riho kung in love ba siya kay Lloyd at gusto ring malaman ni Selen dahil hiniling niya kay Lloyd na mag-date at magmasahe. Dinala nila siya sa isang taong tatanungin nila ngunit pagkatapos ay nakarinig sila ng kakaibang ingay. Narinig din ito ni Lloyd at inisip niya na ito ay ang ahas na papalapit sa lugar kaso napansin nila na sina Ala at Marie pala ang sumisira sa bubong para makapasok ng hindi nakikita. Pumasok si Ala para galugarin ang dungeon habang iniwan si Marie na mag-isa at habang naglalakad, nakatagpo siya ng isang TR na hawak si Makona na sinabi niya na hinihintay niya ang taong nagnakaw ng kanyang pag-ibig para bumawi, kaya't hinuli niya si Marie at sinabing hindi niya ito sasaktan. Biglang dumating si Lloyd para iligtas siya at tumingin si Makona sa kanya at nagsimulang umatake, binabanggit na papatayin niya si Lloyd dahil sa pagkuha ng kanyang pag-ibig. Normal na nagdepensa si Lloyd at sinubukan na hingin ang paliwanag kung bakit siya inaatake at bakit hindi niya pinalalaya si Marie. Matapos siyang masaktan ng ilang beses at ipinaliwanag niya na ang isang normal na tao ay hindi na sana buhay pa, pagkatapos ay sinabi rin niya na si Marie ang kanyang pag-ibig at hindi niya ito hahayaang makuha muli sa kanya, iginiit ni Lloyd na siya ay hindi ordinaryong tao dahil nagmula siya sa village ng Conlan. Sumabog sa galit si Makona at sinasabing ang village na iyon ay isang alamat lamang at sa kabilang banda, makikita natin si Naro, Selen at Folly na tumatakbo patungo sa lugar kung saan naroon si Lloyd. Nakita nilang nakikipaglaban si Lloyd kay Makona at inatake sila nito, ngunit pinrotektahan sila ni Lloyd kahit siya ay nasugatan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Napansin nila na nagsisimulang gumuho ang dungeon kaya nagpasya silang tumakas. Kaso nasira ang sahig kung saan sila naruroon at patuloy ang laban ni Lloyd at Makona. Itinulak ni Makona si Lloyd sa lupa at pagkatapos ay inilunsad ang isang atake gamit ang kanyang braso. Tinanggap ni Lloyd ang atake at hinawakan ang kanyang braso at umikot ng ilang beses at pagkatapos ay itinapon siya palayo. Sinira ang ilang palapag sa bubong ng dungeon nang lumapit ang mga babae kay Lloyd at binati siya sa kanyang tagumpay sa pagkatalo kay Makona. Noon lumitaw ang malaking ahas na tinatawag na Vitra na kilala kay Lloyd dahil ito ay isang guardian beast ng Conan. Nagalit ito dahil si Ala ang nagsil sa kanya at itinapon siya palabas mula sa guardian beasts ng kuna. Nagtataka rin siya kung sino ang tinalo nila. Tinanong ni Marie kung sino ang naglagay ng train kay Makona at noon lumitaw ang matandang lalaki na nagsabing siya ang may responsibilidad at tinanong si Lloyd kung ano ang itsura niya nang makita niya ito. Ipinaliwanag ni Lloyd na masama ang tao at humanga ang matandang lalaki at nagsabing kung siya ay nagnanais maging bayani, isang hindi maabot na bayani na mag-aalaga sa lahat ng tao. Biglang lumitaw si Su na nagsasabing sa wakas ay nakita niya siya, dagdag pa ni Su na may pamilyar na mukha siya at napagtanto ni Ala na naroon si Vitria at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon, nagalit si Vitria at ipinabatid na siya ang naglagay sa kanya roon. Sinamantala ni So ang pagkakataon na pumasok sa core ni Vitria at pinatay ito at ipinahayag ni So na dahil namatay si Vitria, nawala ang kapangyarihan ni Ala subalit lumapit si Ala sa kanya at sinaktan siya ng malakas, nagulat siya dahil mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Nakita natin kung paano sinubukan ni Selen at ng iba pa na lumikas dahil malapit nang gumuho ang dungeon, samantala ay pinuri si Alan sa kanyang katapangan at determinasyon sa dungeon at bibigyan siya ng gantimpala ng hari. Ngunit tinanggihan ito ni Alan dahil sa palagay niya ay wala siyang nagawa. Gayunpaman ay binigyan siya ng hari ng titulo ng Dragon Slayer at samantala ay iniisip ni Lloyd si Su mula sa pangalan ng kanyang libro, pagkatapos ay nais ni na Marie at ng ibang babae na ipagdiwang ang tagumpay ni Lloyd, biglang lumitaw si Ala at sinabing dadalhin niya si Selen sa village ng clan kinabukasan. Ipinagbigay alam ng hari ang isang eksibisyon na laban sa pagitan ng Isami at Go. Nagpa siya ang hari na ipadala ang kanilang pinakamahusay na mandirigma dahil medyo lumamig ang kanilang relasyon, kaya magpapadala siya ng isang alamat na lalaki. Nagtataka siya kung sino ito at samantala ay kasama ni Ala at ng mga kasama ni Lloyd at Marie, nagtungo sila sa isang portal na magdadala sa kanila sa Conlan para buhayin si Richie, sinamahan sila ni Colin at Chrome. Tinanong ni Marie kung wala ba silang maraming gagawin sa kastilyo at binanggit nila na hindi, dahil si Mina ang bahala sa mga paghahanda para sa laban sa eksibisyon at si Alan ang magiging mandirigma. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakarating sila sa isang kuweba na pumasok sila at nakakita ng isang portal na magdadala sa kanila sa Conlan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Yuga na kabilang sa kaharian ng mga dwarf.
Nagulat ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang dwarf at lalo na ng isang royalties at pagdating nila sa nayon ng Kunlun, nadama ni Riho at Chrome na magkaiba ang kanilang inaasahan na inakala nilang mas nakakatakot ito subalit isang pangkaraniwang nayon lamang pala ito. Sinabihan sila ni Marina huwag matakot pagdating sa nayon at pagdating nila ay nakaramdam sila ng isang nakaka-overwhelm na sensasyon at nakita kung paano ang lahat ng tao roon ay kasing lakas ni Lloyd, kung saan ginagamit nila ang mga arrow at bato na binalot sa papel para makipag-ugnayan, napansin din nila kung paano naglilipat-lipat ang mga tao sa gitna ng isang kanyan. Samantala ay nakilala ni Chrome at Colin si Melon at tinanong kung bakit hindi pa siya bumabalik sa akademya, binanggit niya na hindi pa siya bumabalik dahil nagustuhan niya ang pamumuhay sa nayon at sinisikap niyang magpabuti sa sarili niyang paraan. Pagdating ni Lloyd sa bahay ay binati niya ang kanyang lolo at ang kanyang nakababatang kapatid na sina Gory at Cumin. Nang makita ni Selen ang pamilya ni Lloyd ay sinamantala niya ang pagkakataon para magpakilala at magbigay ng form para sa kasal niya kay Lloyd. Subalit biglang may ingay sa labas at doon ay lumabas si Ala para tingnan kung ano iyon. Sinabi nila na isang lumilipad na butiki kaso nang lumabas si Riho para asikasuhin ito, napagtanto niyang ito ay isang dragon at nagsimulang tumakbo palayo. Pagkatapos ay lumabas ang ilang bata na nagtapon ng mga paper airplane na ginawa mula sa papel na ibinigay ni Selen. Natakot nila ang dragon sa pamamagitan ng pagputol ng sungay nito at bumalik sila sa bahay na dala ang sungay. Pagkatapos ay nagtipon-tipon ang lahat para sa isang hapunan ng pamilya. Dito ay ibinahagi ni Folly na nag-ensayo siya kasama ang isang lalaki at sinabi niyang marami siyang natutunan at umaasa siyang maging malakas tulad ni Lloyd. Binanggit ng lalaki na itinuro niya lang sa kanya ang mga pangunahing kaalaman. Humanga si Folly at nagpasalamat sila bago magsimulang kumain at pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ang pamilya ni Lloyd at tinanong kung sino ang kasintahan niya, iginiit niyang wala pa kaya't iminungkahi nila si Riho o Folly bilang maaaring mapang-asawa. Nang hindi nabanggit ang pangalan niya ay sinabi ni Selen na kailangan niyang maghanap ng paraan para mapansin din siya. Hiningi niya ang tulong ni V3 kaso ipinaliwanag nito na hindi siya natutong mag-transformation magic. Pagkatapos ay ibinahagi ni Yuga na hindi masama ang gumamit ng transformation magic at inalok na baguhin si V3 sa isang ogre. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagtalo sina Riho, Folly at Selen dahil binigyan nila si Riho ng mamahaling damit para gamitin sa pagtulog, kaso hindi niya alam na mahalaga ito at hinubad niya ito at iniwan ang kanyang sarili na walang suot. Itinabi ang damit para ibenta sa ibang pagkakataon. Biglang pumasok si Lloyd at nakita niya si Riho na walang suot at agad na ipinadala si Lloyd sa paglipad ni Folly, samantala ay humingi ng paumanhin si Melon kay Marie at tumugon si Marie na hindi na kailangan at pinapatayo siya. Tinanong niya si Melon tungkol sa impormasyon kung paano nasaniban ng demonyo ang kanyang ama. Nagkwento si Melon na nakatagpo siya ng isang mangangalakal na nagbigay sa kanya ng itlog na dinala niya sa hari at ito ay naging demonyo. At pagkatapos ay nagutos ito at hindi na siya nag-alala at nagtanong si Marie kung ano pa ang ibinunyag ng mga ngalakal. Ibinahagi ni Melon na palagi itong bumabanggit ng isang parirala na kung ano ang itsura ko. Nang marinig ito ay naalala ni Marie na narinig na niya ito sa ibang lugar at kinabukasan ay nagtungo si Lloyd at ang iba pa upang buhayin si V3. Inireklamo ni Ala na masyado pang maaga para siya magising. Pinaalalahanan siya ni V3 na dahil sa kanya siya namatay at kailangan niyang buhayin at pagdating nila sa huling dungeon, inakala ni Ron na makakakita sila ng mga kayamanan subalit nadismaya siya nang malaman niyang may kakaiba lamang doon. Hindi ito normal na dungeon at tanging mga may karanasan lamang ang makakapasok dahil kontrolado nito ang utak ng tao. Hiniling ni Yug kay Selen na ibigay sa kanya ang sinturon at sinimulan niyang lutuin ito para buhayin si Rich. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa isang kapsul at lumapit kay Ala para saktan siya. Nakita ni Ala na nabuhay na muli si Brit at pakakawalan siya sa dungeon kung saan siya dati. Natutuwa ang lahat na malaman na maayos si Brit at tinanong ni Yug tungkol sa sagradong espada na ipinaalam nila na ito ay nasa kastilyo ng Ami. Ngumiti si Lloyd at nagkomento na ayos lang doon ang espada dahil iyon ang susi sa huling dungeon. At kung mapupunta ito sa maling kamay ay magagamit ito para palayain ang lahat ng mga hari ng demonyo na naninirahan doon. Pagkatapos ng ilang sandali ay isinama ni Yug si Ala dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya bago pakakawalan si Brit. Ipinaliwanag niya kay Ala na magmadali dahil gusto niyang sumama kay Lloyd. Ipinahayag ni Yug na hindi sila magkakasundo at inactivate niya ang isang bitag na kumukuha kay Ala.
Ipinahayag din niya na pupunta siya para sa Sagradong Espada upang palayain ang lahat ng mga hari ng demonyo. Ipinahayag ni Alan na kung may mangyari na kasama niya sina Sue at siya at umalis si Yug at iniwan si Alan na nakakulong. Naramdaman ng grupo ni Lloyd ang isang kakaibang presensya kaso sinabi nila na mamimiss nila ang nayon. Dumating si Yug at nagtanong kung handa na sila at tinanong ni Marie tungkol sa kanyang guro at ipinaliwanag ni Yug na naiwan siya sa nayon dahil pagod siya. Pero baka bumalik siyang mas malakas at makabawi para sa mga sinabi nila sa kanya. Inirekomenda ni Marie na mas mabuting umalis na sila at tinanong ni Riho tungkol kay Lloyd. Ipinaliwanag ni Yug na kakausapin niya ito tungkol sa isang bagay at pagkatapos ay isasama niya si Lloyd at doon ay tumawid sina Riho at ang iba sa portal. Biglang dumating si Lloyd at nagtanong tungkol kay Ala at ipinaliwanag ni Yug na maaaring bumagsak siya dahil sa kahinaan. Nang marinig ito ay nagpasya si Lloyd na hanapin siya at nakita natin kung paano tumawid sina Yug at Enlil sa portal. Tinanong ni Yug kung nandoon ang lahat at nagulat siyang makita si Melon doon. Tinanong niya kung may iba pang taga-nayon ang tumawid. Binanggit niyang hindi at kukuha lang siya ng gulay at babalik at ipinahayag ni Yug na hindi na iyon posible dahil isinara na niya ang portal. Tinanong ni Selon tungkol kay Lloyd na ipinaliwanag niyang mananatili siya kay Ala ng isang araw bago umalis patungo sa lungsod. Ipinaliwanag ni Yug na ayon sa plano ang lahat at pagkatapos ay nakilala ni Lloyd si Riho na nag-alok ng kaibigan na maaaring makatulong ayusin ang kanyang braso. Hindi nagtagal ay matapos may benta ni Aryo ang damit, nakatagpo niya si Mina na hinimok silang samahan siya sa pagbisita kay Rekif. Pagdating nila ay sinalubong sila ni Rekif at ibinalita na sumusulat siya ng libro at tinanong ni Riho patungkol sa taong kumokontrol sa kanya para dalhin ang Sagradong Espada. Inamin ni Rekif na hindi niya ito masyadong naaalala kaso natatandaan niya ang isang pariralang sinabi, kung ano sa tingin mo ako para sayo at naalala ni Riho ang pariralang iyon. Nabanggit din ni Rekif na may kasama siyang mas maliit na tao na kumakain ng candy at naisip ni Riho si Yug at umalis kasama si Mina. Samantala ay lumapit sina Riho at Mina kay Chrome na abala sa paghahanda para sa eksibisyon na laban. Hiniling ni Chrome kay Riho na magbantay dahil parehong magpapakita ang dalawang hari. Kahit medyo nag-alangan ay pumayag si Riho at pinayuhan siya ni Mina na magsikap at sinabi ni Chrome na siya ang gagawa ng trabaho ni Colin dahil wala ito, kung saan makikita natin na nagtatago si Alan dahil napili siya para sa laban at ayaw niyang lumaban. Napansin ni Riho na nasa stand si Sue at kapatid ni Lloyd kaya't nagpasya siyang kausapin ang hari at hilingin na kanselahin ang eksibisyon dahil maaaring nasa panganib ang kaharian ng Ami. Pinakinggan siya ng hari at sinabing pag-isipan niya ito. Kinagabihan ay nawalan ng pag-asa si Alan na makikita siya ni Lloyd, subalit dumating si Lloyd at bumababa kung saan siya naroon at tinanong ni Ala kung paano niya nalaman ang kanyang kinaroroonan. Binanggit ni Lloyd na sinabi sa kanya ni Yug na naging mahina siya at pumunta siya para hanapin ito. Habang nasa kaharian ng Ami ay ipinaalam ni Yug kay Sue na ayon sa plano ang lahat at hindi aabot si Lloyd sa oras. Binati siya ni Sue at sinabing kahit dumating pa sila at may handa siyang makakalaban sa kanila at pagkatapos, makikita natin na may isang nakahod na tao sa sulok. Bumalik tayo kay Lloyd na tumalon sa mga puno kasama si Ala sa kanyang likod. Ipinaliwanag niya kay Ala na may plano siya para pigilan si Yok at iligtas ang mundo. Sinabi ni Lloyd na lakasan niya ang pagmamadali ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Ala kung naiintindihan ba niya ang plano. Sumagot siya ng oo habang inihahanda ng kanyang pamilya ang kanyan at ang mga runes para i-activate ito at ipadala ito sa kaharian ng Ami. Ginamit ni Lloyd ang kanyang wind magic para mas mapabilis pa ang kanilang paglipad. Kinabukasan ay nagsimula ang eksibisyon na laban ng kaharian ng Ami at Jew Empire at naghanda si Allen na umatake at tumakbo patungo sa nakahod na tao. Nang umatake siya ay nawala ang taong ito at lumitaw sa langit dahil si Mako na ito. Sa kabilang banda ay iminungkahi ni Sue kay King Isami na makipag-alyansa sa mga kaharian. Mariing tinanggihan ito ni Sue at nagbigay si Sue ng sign kay Yug para gawin ang kanyang plano, ngunit pinigilan siya ni Marie at mga kasama ni Lloyd. Nang makita niyang napapalibutan siya at tinawag niya ang ilang higanteng lobster, nagbigay si Chrome ng sign kay Mina na utusan ang lahat na lumaban dahil militar ang buong audience. Nagpasya si Melon na umatake kay siya ngunit tinalo niya ito na parang walang nangyari dahil layunin niya na gawing mas maganda ang mundo para sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda ay tinalo ni Sue sina Mina at Chrome kaso pagkatapos ay dumating si Allen na umaatake mula sa likod at pinutol ang kanyang braso. Nakabawi si Sue na parang walang nangyari at sinabing siya ay immortal at si Lloyd lamang ang makakatalo sa kanya.
Doon bumagsak si Lloyd mula sa langit at sinabihan siya ni Yug na napakademonyo niya at binanggit ni Ala na sabihin sa kanya iyon at pagkatapos, tinawag ni Yug ang isang golem na ginawang core si Makona at kinontrol ito ni Yug at inatake si Lloyd na malubhang nasugatan, ngunit nailigtas siya ni Melon. Napansin niya na tumutugon si Makona kapag kinausap siya ni Marie kaya't nagsinungaling siya na mayroon siyang panty ni Marie. Pinalaya ni Makona ang kanyang sarili mula sa golem at hinanap ang mga panty at sinamantala ito ni Lloyd para ipadala ang golem sa paglipad at sirain ito. Nalibang si Yug kaya sinamantala ito ni Selen para kunin si Vitri sa kanya at palayain siya sa anyo ng sinturon niya. Nakita ni Yug na natalo siya at humingi ng tulong kay Sue at nakita niyang binobola ni na siya at Sue si Lloyd, at pagkatapos ay lumitaw si Ala at tinalo ang lahat ng higanteng lobster at sinabihan si Yug na nabigo ang kanyang plano. Binanggit niya na hindi mahalaga kung kailangan niyang likhain muli ang mundo paulit-ulit at palalayain niya ang lahat ng mga demonyo sa huling dungeon. Sinubukan ni Ala na bigyan siya ng huling suntok ngunit pinigilan ito ni siya at nagpaalam sa kanyang kapatid na tumakas kasama si Yu at Su at pagkatapos ng ilang araw, nagtipon si Lloyd at ang kanyang mga kaibigan para sa hapunan sa bahay ni Marie.